Muna yung giinom ang NX5. Kung sa ibang istorya sa NX5, ma'am, Ang akong na-istorya ng NX5, maayos siya kay food supplement, magod siya. Dili kuyaw sa kidney. Yanana po ko i-introduce ani sa akong mga silingan. Kainom po sila lahat. Nana po na maong nga tambal. Ang ila pong gibati, niyo naman silang okay ra. ilan na kabulan ang ginamit aning NX5, ma'am? So good sa mutoy na kurong kuan, October. Okay. So, ano ang ininom ang NX5, ma'am? Kung sige pambatit mo sa inyong lawas. Sa ako ang gibati sa akong lawas, taas kayo akong diabetes, 282. Okay, yung sugar level. Oo. Nga, sa imong pares, ma'am, Ang iyang kuan, high blood o diabetes gihapon. Blood sugar na taas ba gihapon. nga, after pila man ka bulan ka nagbantay nga naay maayong resulta ang pag-inom ni mong NX5. Inom ko no October, ni pa-check up ni og March. Manang ang sa akong bana, dito sa normal 115, ang ako 132. Ang akong kuan, resulta sa blood sugar ako. So karon wala na kainom sa imong Wala na. hasta ang imong pares. Oh, in-expect na akong inom tanan. Okay. Sige. Sige, daghang salamat, ma'am. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Matagad daw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants. Malunggay para sa immunity. Ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule adulay anti-cancer properties nga makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule tag 12.50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Oh, Henry Pitt, gamita Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt, permiya kada adlaw himna sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag o sa tanan nga mga katauhan, ang kainsog di hikalimtan, ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry Pitt atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Pitt mo'y kaabag nimo. O laninit kayo sa higala kay ang Henry Pitt mo'y dipinsa ta. Oh Henry Pitt, gamita Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt, permiya kada adlaw himna sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan. Sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas. Ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala. Ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakay katawhan nga makabaton sa angay masayran nga kamatuoran. Uban sa kinidlab nga santing sa hustisya. Mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Maayong gabi Pilipinas, sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong gabi sa kuto katawhang Pilipinon. Nga igsoon sa magkasapa mag-uban na sabta nining ato ang subras usa ka takna nga programang Ang Kamatuoran. Akong pagtimbaya una sa tanan mga igsoon sa ato karon nga mga driver, konduktor ug uban pa pahinante sa tanan nga mga
Yanson Group of Bus Companies operating transportation system sa tibuok nasod nga Pilipinhon. Sa dili mo kubo sa 4,800 ka mga bus nga nagdalagan karon sa mga isla sa Negros, Panay, Cebu, Samar Leyte, Mindanao, ingon man sab sa Oriental, Mindoro, mga igsoon dinhi sa tuang duol sa Bantayan Island, ingon man sab sa Camotes, mga igsoon dinha sa may Siquijor ug sa Bohol. Ug sa uban pang parte mga igsoon kun diin medyo naghaguros ang dalagan sa ato ang mga sakyanan, mga igsuon sa kadalanan sa Balyacar Transit Incorporated. May pagpaminaw ninyo diha tanan, ako pagtimbay ug pagpasalamat mga igsuon sa ato mga kahigalaan nga padayong nagsunod sa itong programa. Tuguti ko timbaya sa mga kausapa sa tanan nga mga kaigsuonan nato nga nagapamati karon sa Dipolog ug sa Pagadian dinha sa may Butuan City sa Cagayan de Oro ug bisan pa man nga igsuon sa mga taga Davao ug sa Cotabato. Sa mga taga Hinguog o San France, no, sa mga taga Surigao City, ako pagtimbayan ninyo tanan nga igsuon Lukop Mindanao. Ako ang pagpasalamat sa tanan mga kaigsuonan nagpamati karon mga igsuon bisan pa sa Tagbilaran o sa Cebu City mga igsuon. Dinhi sa Nukbayan sa Dumaguete City o sa uban pang mga dapit mga igsuon sa Bacolod o ingon man Iloilo. Salamat niyo tanan. Tuguti ko motimbaya sa mga kaigsuonan natong nagsunod mga igsuon sa tanan nga operations o maoy kanunay nga naghatag og kinabuhi sa operasyon sa kadalanan sa Balyacar Transit Incorporated o ingon man sab sa Series Liner mga igsuon sa naila ng mga igsuon kauban nila ang Series Transport Incorporated, Rural Transit Mindanao, Bachelor's Express, Balyacar Transit Incorporated, Sugbo Transit Express. Sa tanan nga taga Rural Transit, Gold Star Bus, Southern Star Bus ug sa Mindanao Star Bus mga igsuon. Ato ang gikalipay ang mga kaigsuonan natong nagpamati kanunay sa atong programa. Tuguti ko magpasalamat bisan pa man sa mga kanhi mga empleyado mga igsuon sa Fortune Express nga kauban sa Bachelor kaniadto ingon man sab mga igsuon sa mga kompanya sa Lilian o ingon man sab mga igsuon sa Mary May. Salamat niyo datan. Ako ang gipasalamatan mga kaigsuonan nato nga nagsunod sa programa bisan pa man mga igsuon sa ato mga kahigalaan no sa mga kompanya diin naglangkob sa Yanson Family Corporation. Salamat ni Hersam Alfanta Momo nga nagtan-aw karon. Tuguti ko motimbay mga igsuon sa tanan natong mga kaigsuonan dinha sa Yanson Realty Development Corporation, sa RB Yanson Resources Philippines, sa Countryside Food Resources Corporation. Salamat niyo da tanan. Ako ang pagpasalamat sa tanan natong mga suking tigpaminong nagpamati karon. Labi na gyud dinha sa mga taga-Liloan Port og ingon man sab mga igsuon sa San Francisco Camotes sa taga Asnar Shipping. Salamat ninyo. Ingon man sab mga igsuon ako ang itimbaya ang mga kaigsuonan nato nagpamati karon dinha sa may ako nang na-mention kaganina Oriental, Mindoro mga igsuon pero tuguti kong matimbaya pagbalik sa mga kaigsuonan nato sa may Iloilo West Branch. Sa mga taga Rojas, Calibo, Sibalom, Katiklan, Libertad o sa mga lugar sa Kulasi mga igsuon o San Jose, Bukid og Dao. Salamat din na sa may Panay Island. Ako ang kinasing-kasing pagtimbaya ninyo diyan tanan. Tuguting motimbaya sab ko mga igsuon sa mga kaigsuon nato nagpamati karon din na sa northern part of Cebu sa tanan nga mga taga Maya, Daan Bantayan, Hagnaya, Lambusan, Tuburan, Tabugon o bisan pa man mga igsuon sa Isla sa Madre de Jos. Salamat niyo diyan tanan. Ako asab nga gitimbaya mga igsuon ang mga kahigalaan natong nagsunod sa tong programa, no? Sa San Carlos City, bisan pa man sa Nara, ingon man Bacolod, ingon man Maaw, La Castellana, La Carlota, Kabangkalan, mga igsuon nagpamati sab nato ang mga kaigsuonan nato sa may Sikatona, ingon sab sa Isabela, si Palay, si ingon man sa mga igsuon sa Candoni, no, sa taga Tagukon. Ako sab mga timbaya mga igsuon ng mga kahigalaan nato nga pala nagsunod sa itong programa dara sa may Hinigaran kag Himamaylan dias Kanlaon mga igsuon o sa mga taga Inapoy. Salamat ninyo da tanan. Tuguti kong motimbaya sa mga kausapa sa mga taga Baktulon mga igsuon ug Bayawan City, Binalbagan, Kabakungan. Okay, salamat nyo da tanan. Ako sab nga gitimbaya mga igsuon ang mga kaigsuonan to nagpamati karon dinha sa may Shaton ug ako sab nga itimbaya ang mga taga Tanhay City, Bai City ug dinha sa may terminal sa may Manhuyod. Salamat sab sa tanan nga mga taga-Gihulngan, mga igsoon nagsunod sa programa. Ako na mention mga taga Sikatuna, no? Salamat ninyo. Mardi Liman Mejio, salamat. Salamat sa mga igsoon sa mga kahigalaan nato sa Mabinay nga matakaron niya nagsunod sa itong programa. Ako kinasing-kasing ang pagtimbaya ninyo sa kanginan ay lang po yung lain nagsabot ng igsuon nga
medyo ang uban nato mga kahigalaan maalanganin sila no sa ato ang pagpadangat sa atong programa. Well, wala kapin kabubuton, ako lang gipahibalo atong mga kaigsuonan nga kun na manggani tay mga programa nga atong gipadangat sa kahanginan kini tungod sa mga pipila ka hangyo sa atong mga kaigsuonan nga kung pwede lang ilang madungog sab no sigon sa atong nadunggan mga igsuon. Okay? Kadyot lang ha kay medyo taas-taas pa. Okay, doon na tayo unang arangkada na to, Mardy. Ato ang nadunggan nga doon ay mga pipila ka mga taho gikan sa ato makaigsunan sa Mandawi City. Nga doon ako nahitabo sa ilahang truck karon. Medyo doon ako noy malas or doon ako noy mga dili mayong tilimadon, bad omen sa ilahang giingon. Sukad ko no mga igsuon nga gidumala ang series liner ilalom sa pangatungdanan or pagpadalagan karon ni Leo Reyanson. Salamat ni Kalipada Gina nga nagtanaw karon. Mga igsuon from Compostela, no? Giingon diri pagistorya sa may Kanamukan, Compostela, Cebu, nasunog ang ilahang series bus kagikan pagyod mga igsuon sa Talyer, no? Og sa ato apang nahibal-an nagbiyahe kini paingon dito sa may norte. So, may lang gani kay wala po'y kinabuhing nakalas or nahasol. Mga alas 11 takna sa buntag ni atong Hunyo 10 og mga pipila ka mga kaigsuonan nato ni pasupot nga medyo dili na maayo matilimadon nga nagapanghitabuan ni. Now, doon ay mga pipila ka kaigsuonan nato nga ni-react nga mao po kunoy nahitabo dito sa may underground pass mga igsuon sa may Cebu City, mga igsuon sa paingon og Mandawi. No, so dunay pipila ka mga 17 kapatay mga igsuon ato nahibalan dito pod sa may Aklan sa diha pong niambak pod ang series liner. Guban pa mga panghitabo sa series liner nga wala kuno ni mga igsuon, dili kuno ni common pang do na magdisgrasya kaniadto. Pero lahi gyud sa pagdumala karon ni Leo Reyanson sigod sa mga pipila ka mga trabahante sa series liner mga igsuon nga di pa abot sa ilang kahangawa. Ang ilaha karon mga pangutana doon na maayong tilimadon o dili maayong tilimadon. Ang ako ikatubag mga igsuon, dili ko makasulod din handapita sa inyong mga istorya, pero ako lang itugutan nga kamo mismo yung mapasupot sa inyong mga punto. Ngayon sa mga igsuon nga sukad gyud kuno na hitabo nga medyo dunay na argabyado nga pamilya, pero di man siguro kay usar na kapamilya ang Yanson Company raman mga igsuon nga gilangkuban sa managsuon nga atorang klaruhon, Roy, Emily, dayon Janet, mga igsuon, dayong si Lina, then Ricky, o Leo Ray. So, unom na kami nagsuon lang. O usa ka inahan, wala naman si Dr. Ricardo Yanson. So, dili na nato tumapil sa ihap. Pero sa mga pipila ka mga komento, nagkanayon din mga igsuon, ningon si Connie Locero o si Dexy Manos, nga naay dili maayong tilimadon. Ningon sila pag-istorya mga igsuon. Okay, ningon diri pag-istorya starring na pod ang series. Sukad nagubot ning ilang pamilya og ingon man ang pagpanlupig sa ilang inahan sa iyahang mga anak. Gidimalas naman hinuon ang ilang mga basis. Kami ra bagyo apektado ng mga empleyado. Kung dili mahulog sa pangpang, madasmag, masunog og mga igsuon, ningon pag diri pag-istorya ingon si Jigo Santos mao gyud nay mao gyud nay mahitabo basta dunay mamintaha no kining bintahaan nay manggod ni maoy mahinungdan sa magkaingon-ingon angayan lang gyud unta nga walay pabor-pabor sa ilahang pamilya ug dili unta sila ining panahon na mag-atubang og ayaw ra pod gay murag okay ra ba ning pulonga dili na kuno mag-atubang og karma na mga igsoon. So anyway, sige, salamat ninyo. Ako rin gibasa rin ako. So, ningon si Jigo nga wala man na sila ga problema kung masunog or madisgrasya ilang bus kay insured man na. Okay, pero di malas lang gyud kaayo kay sukad manggod sa pagdala nga dili patas ngadto iyahang mga anak medyo nawala ang swerte sa pamilya og unya gipulihan na hinuon ni og gaba-gaba aw dili guba guba no adi guba tanan guba okay daghan pag yung mahitabo ini nga mga kabalasan so ingon si Lito karma is real mga igsoon. So anyway salamat nimo Kali ato rang ihatag gibugaton mga igsoon mga comment nila.
Okay, gikan ni mga igsuon sa mga kaigsuonan nato nga ganahang mangutana kung asa ko ni nato magkuha nga sukmed, dili ni siya kato mamaligi tambal nga sukmed mga igsuon na social media ang but pasabot aning sukmed. Okay, kaniningon pag istorya asa o may makita ninyo sa mga igsuon sa Wizard of Lies. Usbon ako makita ninyo sa i-search lang ninyo ang Wizard of Lies. Nga dito makita ninyo ang daghan nga mga bakak nga nagapanghitabo nga medyo manggodaghan ang nadala sa mga propaganda kaniadto sa series liner sa habig ni Olivia. More on propaganda material mga igsuon kay doon na manggoy ni sakay nga mga pipila ka mga media man or media outlet dinha sa may Negros Occidental. Ingon si Michael, good evening Pastor, watching from Matuog, Basak, Gihulngan. Okay. Ako rin giklaro, wala man siguro yung rason nga madaot gumikan kay ni sakay ang mga media. O po'y rason nga madimalas gumikan kay dunay mga media. Ang ako lang kasulti ninyo nga kung dunay mga opinion, siguro nahitabo din mga opinion gumikan kay duna sila gibasihan. O kining mga gibasihan mga igsuon, wala man po ni nagpasabot nga kini dunay dautan nga meaning, no? Ang gibasihan ani. Base man gini sa mga panghitabo. Okay. Niingon rin pag-istorya si The Captain, ang kamatuuran, Pastor, maoy informasyon nga walay kalambigitan sa emosyon. Apan ang opinyon, nagdala og kahibalo, sumala sa mga kasinatian, apan ang pagka-ignorante, maunang naghatag og mga panahom or opinion nga kulang sa kamatuuran. Og ang tunto, grabe harap nga term, no? Og ang pagkatunto mauna siya'y mga panahom nga wala ra gyud nagtagad og kamatuuran. Sige ato lang i-translate og in English mga igsoon kaya masayon siguro mahibaw-an masabtan nyo in English. Okay ningon sa pag-istorya, a fact is information minus emotion. An opinion is information plus experience. Ignorance is an opinion lacking information, and stupidity is an opinion that ignores a fact. So kontradispinsa lang mga igsuon, nihatag ra ko ninyo og idea nga kini manggong mga pipila ka mga nipagulagod nga mga opinion pareho anang mga pipila ka mga makita ninyo social media nga siging gahatag og mga false information or wrong information nga gipakadautan ang mga anak ni Olivia nga medyo maingon ta katong gikihaan ni Olivia og mga criminal cases mga 3 ka complaint mga igsuon kana maingon magud ta pag-istorya nga sa Wizard of Lies nagkanayon nga ako rang gi-quote mga igsoon, sa Wizard of Lies nagkanayon nga tinuplok manggod ang ilang tuyo sa pag-file og kaso para manggod nga dili makakuha og bahin ang upat ka mga managsuon, Roy, Selena, Ricky ug Emily. Pero bisan pa man mga igsuon o pananglitan gifailan og kaso na wala na diri sa Pilipinas, wala man gud nagpasabot nga legally wala na sila claim sa ilahang katungod isip mga stockholder, isip mga anak og parte mga igsuon sa Yanson Family Corporation. So kana ilang pagpanagiya din ha kay matawag nato dili man gud karon ra ni nahitabo, dili man kay kagahapon na ni mahitabo since time immemorial mga igsuon og sa term pasuban. Since time nga buhi pa si Dr. Ricardo Yanson Sr. gingon man si OVY, Olivia Villaflores Yanson, ilaha mangguning na craft, ilaning nahimo daan ang ilahag yung commitment to the family bilang family-centered, no? A family that prays together, stays together, or mga igsuon mo ni principal at first nga medyo a family nga may nampuon madlokon sa Ginoo magpabilin gina silang ligdong sa ilaha karon pagkatingog pero dunay mga bikil in a sense nga dunay mga kausaban sukan namatay si Dr. Ricardo Yanson. Pero kani man kung pagpasaka og mga kaso sa iyahang mga anak ni Olivia, notoriously dili man gud ta makaingon nga si Olivia gyud mga igsuon source of this and the origin or nagsugod gyud ni Olivia kay doon na may mga personality nga mga questionable nga maoy nagpuhal ni Olivia. And then it so happen nga atong nahibal-an nga bisan gani ang duha ka managsuon who were already sold out for the sharing of the property sa Yanson Group of Bus Companies, wala naman tayo sila ilabot sa real estate o sa uban pa nga mga liquid funds nga naa sa panudlanan sa
ni Dr. Ricardo Yanson, gingon man ni Dr. Olivia Villaflores Yanson, nakita lang yun nato mga igsoon nga dili gyud bikil mga igsoon pag-abot sa gitawag natong habulan or gukdanay. So sayop tong gingon pag-istorya nga interesado ang upat ka anak sa kompanya sa Yanson Group of Bus Companies kay sa laktod pagka-istorya nahimo lang ni silang issue gumikan kay duna na may nahitabo nga kaso. Pero in a sense nga sila mga igsuon might be or posible nga interesado sa pagkangalan manggod nga ilaha manggod ning pamilya sila mo'y nagtrabaho tanan naglangkob unya ilahang napundar unya with the collaboration nagtinabangay gyud ang ilahang ginikanan Dr. Ricardo ug Olivia Yanson mga igsuon sa pag-umol ani kauban sa ilahang mga anak hangtod nga nilambo ni karon og nahimong prestigious nga niadto mga panahon na kun todo swerte ingon pas uban layo ra kayos disgrasya unya nakita gyud nila ang maayong operation sa diha nga number 1 ningon pag-istorya nga will taken care of ang maintenance mga igsuon other than the purchases. Sa tanan ko nga mga importation sa mga truck, sa mga spare parts, o guban pa nga mga gikinahanglan para ilahang maumol ang usa ka bus, gikan man sa gawas sa nasod, ilahang manggunding effort sa mga sa pamilya, tibok pamilya mga igsoon. So matutal, ang ilahang success naa sa ilahang pagtinabangay. Now, normally, gumikan kay nakadungog tas mga pipila ka istorya nga sila mo'y pinaka-famous sa assembly o ingon man sa mga sa fabrication lalo na labaw na gyud sa bodybuilding dili lang kay limited ra sila sa ilaha karon nga mga buses nga gipadalagan as approximately ako nag-ingon nga 4,800 mga igsuon no less than 4,800 kay di keep on increasing padayon silang nagpadayon sa pagpadaghan unya padayon silang nagkuha og mga prangkisa sa ngalan sa korporasyon dili sa ngalan sa individual dili kay ingon nga kang Olivia lang dili kay giingon nga kang Leo Ray. So kini nga legacy mga igsuon asa ko nang giningon ninyo pag-istorya kagabi legacy is established with honesty no and integrity to operate with the fair chance nga sila gyud mismo mga igsuon is committed to one another. Now nakita nato nga ang ilaha gyud nga pagpadalagan sa kompanya is being centered no in the family core values mga igsoon. So ilag yung gipaningkamutan nga sila sa ilaha karong cooperation, collaboration nahimo silang malampuson. So kanang matawag nato mga igsoon nga giubanan gyud sa pagkamainiton sa trabaho o gingon man swerte ato na lang inon mga igsoon kay ang uban maingon man gyud nga swerte ra gyud sila pero for me it's not a swerte mga igsoon because of their being too prayerful and being too religious. I don't care with the religion that they have. Ang pinaka-importante na bal-an ako insakto gyud tong giingon a family that prays together stays together that is the anchorage mga igsoon the wisdom of truth no man ilaha karon nga pag-angkla dinha sa kaalam sa kamatuuran nga ilaha karon nga gisabot nga mao po'y nakapalambo nila. So thank you so much sa mga management gikan ni Dr. Ricardo Yanson Sr. paingon dito ni Roy Villaflores Yanson o gisunod mga igsuon sa mga pipila ka interim mga sa labi na gyud to si Hernan Omisilio nga kanhi pari mga igsuon nga nigawa sa pagkapari gumikan lang sa pagpangimpleo sa Balyacar Transit and then having a good favor from Olivia, so nakamanage sa mga igsuon ad interim sa mga gamay panahon pero pag-abot sa panahon ni decide na gyud si Dr. Ricardo Yanson Sr. nga ang iyahang kamanghurang anak kay og bot sabton mao may dihado pag-abot sa kwarta, pag-abot sa negosyo kay kamanghuran lagi. So nitabang no si Dr. Ricardo Yanson Sr. to elevate no si Leo Ray into the position of Chief Executive Officer or mo President sa Yanson Group of Bus Companies. So kung ipahibalo ninyo nga ingon ana mga igsoon but then sa panahon ni Dr. Ricardo Yanson dili man pod nato maingon nga wala gyud mga trahedya pero mas grabe ra gyud yung panahon ni Leo Ray pero sa gisulat karon sa atoa karon nga listener from Cebu ang kulang gyud kuno kani gyud kuno mga butang nga insakto naman sila naa na sila'y mga kaning gitawag nila mga igsuon nga naa sila'y mga supervisor naa sila'y mga in charge sa kadalanan mga igsoon, mga inspector. Unya, naapagod sila'y task force nga nag-operate mga igsoon every now and then, mobile.
So sa transport operation system mga igsoon na anay supervising, na anay inspecting or inspector mga igsoon plus ilaha pag yung task force nga maoy mobile nga nagsunod-sunod mga igsoon sa nasan napita just to create no the simplicity of control and protection and safety. So diha ko na kursunada nga mo take up ani sa dihang nadungog nako mga igsoon nga ang mga taga shop ningon pag-istorya nga ang problema rin nila sa pagkakaroon, dili na gyud pareho kaniadto ang maintenance system. Sa panahon nga si Ricky mo'y nagdala o si Roy ang nagdala. Kaya ang ilahang mga pamaagi kaniadto, ilahag yung siguro ang ilahang mga empleyado, driver, conductor, o ang mga buses nila. Mga igsoon to, make the balance strong, ilahang hatagan ng mga corresponding benefits ang mga pamilya in a form of example nato kanang scholarship o libreng sakay sa ilahang mga mahal sa kinabuhi, and most of all they are open to borrow funds for the investment kay kadaghanan sa mga anak sa mga o mga asawa sa mga driver mga igsuon to see to it nga dili sila mahimong kahasol sa ilahang bana o amahan nga nagdrive. No, rather than saying na amping pa. So, it's not limited to amping. Sigon pa ni Dr. Ricardo Yanson og ni Roy, dili mi limited sang amping-amping da. Ang importante da nga na ay prayer always ang family to see to it nga kampante sila o kumpiyansa sila sa biyahe. So every time ang pamilya nag-ampo sa ilahang mga amahan, mga mahalas kinabuhi nga nag-drive, so most of them have 99% secured operation sa ilahang pag-travel, mga igsoon. So the spiritual circuitry, o sigon pa ni Roy Yanson, the spiritual circuit, mga igsoon, started from their family. Na ingon ana sila ka ligdong, ingon ana sila ka payos, ingon ana sila ka ingon ana sila musimba sa Dios sa ilang pagtuo. Unya ilan ning reflect sa ilahapod nga mga empleyado sa tanan mga igsoon na sa opisina o naa sa biyahe, ilagyan ang gi-encourage o ang pagpagamit og puhunan para nga ang mga asawa, mga anak nga makamaon ang manegosyo. So nakanegosyo na simple sari-sari store, dayong naapoy mga pipila nila nga dunay catering, doon apoy mga pipila nila mga igsoon nga in the respective line of business, no matter how small, bisag unsa kagamay ang ilahang mga puhunan, basta kay nakita nila nga malipayon ang bana nga nag-drive, no mga igsoon. And then ang pinaka-stricto gyud nga pamaagi kaniadto ni Roy, wala gyud sila mga driver nga nag-drugs. Kay ilang gihatagan og sufficiente gyud nga examination ang kada driver sa ilahang biyahe, dili gyud puguso si Roy nga mo pa biyahe. Dili kuno pariho karon mga igsuon nga grabe kuno kayong paggukod sa mga incentives sa mga vice president o sa mga managers mo nang halos na lang gani kuno patyo nila patrabaho ang ilahang mga driver o niya ila pa inon pagistorya nga total dira man mo nag-earn na amo mo ni kuha din ha og inyong mga commission o niya sa inyong mga extra expenses di apod mo mukuha. So ilahan ng pahatagon kung tudo gikan sa kadlawon mga igsoon mo human pagkagabi ilapoy na kang lawas, and then kadaghanan mga igsoon mo retire dili gumikan sa niabot silang pangidaron, ni retire gumikan sa sakit. Bunog kayo. Say for example, in Dumaguete City, kinahanglan gyud nga maka-round trip gyud, no? In one day of no less than kaunom ang Manhuyo Dumaguete. So mga igsuon og inyong imaginon kaunom mga magbiyahe Manhuyo ug Dumaguete pila man ka kilometro. Imagine ra gyud ninyo. Unya mga igsuon anang mga panahon na prone ka is disgrasya gumikan kay ang matawag na to stress kaayo or exhausted kaayo, meaning kapoy kaayo ang mga driver o ang mga konduktor. Unya, normally, doon na gyoy magkasipyat-sipyat, doon na i-complaint, and then maupag gyoy pakasadon, bisag ang buot ko na ipasabot, sigon pa sa tuang nag-text karon, maupay pakasadon ang mga konduktor o ang mga driver sa ilahang bunog kay sila, bunog, bugbog sarado sa ilahang biyahe. Gumikan kay pugson sila ni Lolo Limada.
So, manager na dinhi lang nas Dumaguete. So, unsa pa ka sa ubang lugar. Manang maigsuon sa ato nang nahibalan nga naay crisis sa management. Managing pag-istorya ang problema sa atong management, ingon sila, nga nagsulti sila, gumikan kay walay konsiderasyon ang management, mga igsuon. And then, naapagyoy pinakasakit, og dunay complaint, inay nga sila mo pacify, mo na hinuon mo karga, unya ilang isanction ang ilahang mga driver, unya magsige pog pangita og driver. Unya, nakasakit ra ba gyud kuno, kay kung mo-apply kuno ka sa series, pagastuon gyud ka, anang ikaw mo'y tag-iya sa jack, ikaw mo'y tag-iya sa tyrants, o naagyo kuno kay investment nga dadon, paingon dito sa bus nila sa series, mga igsuon. Unya, requirement yun na kung mo-apply ka sa series. Mga butang nga layo ra kuno kay sa panahon nga gidumala pini siya ni Dr. Ricardo Yanson ug ingon man sa iyahang ni Roy Yanson Sr. Kini na lang panahon na karon niabot si Leo Ray nga medyo nakita na sila nga medyo tulibagbag na ang pagpadalagan sa series liner. Pero dili ra ni series liner mga igsoon ha, kay doon mga pipila nato ka nagpadala pod sa ilahang mga mensahe bisan kani sila kuno taga Sunshine, no, they wanted to quote it kay gikan man pod sila sa series ni balin sila Sunshine, napoy taga Sunshine ni balin sa series, pero ang point din ha unsa ilahang na experience, so sila na sinati ilang gipaambit nato nga ingon ana gyud no sa Bandawi terminal mga igsuon, makita ra gyud nga grabe ang corruption dito. Dili sa matingala nga nasunog ang ilahang bus, unya dali rang madisgrasya ang ilahang bus dito sa Cebu sa rason nga dili na maayo ang maintenance operation system dito. So in fairness mga igsuon, wala tay nadungog nga gikan sa Bacolod, pero daghang tag nadungog from Dumaguete City ug ingon man din na sa Cebu, natay daghang nadungog sa Mindanao. Siguro maingon lang ta pag-istorya basig sa Bacolod diha sa may mansilingan sa bata mga igsuon, dili lang kaayo halata, no, kay layo man tas information, pero ang ako lang yung nabantayan sa pagkakaron nga medyo nahadlok na ang mga empleyado labi na gyud sa mga manager mga igsuon nga medyo para nila, mga walay consideration, mga walay kaluoy. So nahadlok ang mga driver, dili nga nahadlok sila gumikan kay dali ra or posible nga para nila medyo murag yano ra kanila madisgrasya sa kadalanan, gumikan kay nakita na nila nga unang problema dili na maayo gyud ang maintenance check-up sa ilang mga buses. Number 2 mga igsuon, grabe na ang pagkadakog ulo sa management sa assignment sa panahon nga si Leo rin ay nagdala, dili kayo confrontational si Leo Ray bisan pag nagbinuang na ang ilahang mga managers. Pero wala ko na nagkulang sa pagpahimangno ang mga drivers o gingon man ang konduktor. Ang problema lang yun mga igsuon kay medyo duna na sour gripping. Nagkaaslom na kuno ang ilahang relasyon. Sa shop, mga igsuon o sa management, labi na gyud sa dispatching mga igsuon kay bahala nagdunay mga na bantayan sila nga mga problema, padalaganon ra gyud sila kay gumikan nga gukdon gyud ang kota. So managingon pag istorya samtang daghan ang ganahang magdali, daghan pod ang dili mauli. Now kaning giingon karon sa Wizard of Lies mga igsuon nga ang katong mga damages nga concern sa mga empleyado, labi na gid sa mga driver o sa mga conductor, gumikan kay sila manggod maoy kadaghanan nga nasalang sa aksidente. Pero ang ilang nakita din na may lang unta og silara. Ang problema gumikan kay daghan ang mga pasahero nga maamong gumikan sa dili na maayo nga maintenance o pagpadalagan sa kompanya sa Baliakar. Ang kadaghanan kuno sa problema nga ilahang gi-mention mga igsuon na agyod sa pagtutok ug unsa mo'y panginahanglanon. Number 1, instead of muhatag sila dako kaayong pagtagad para nga ang operations mga igsuon will always be quality, nga dili maka-collateral damage sa ilahang mga pasahero, ang ilahan na hinom mga pasahero mo ilahang gikabalakan.
para nila, well, andam naman sila along the way, kay mo naging pag-istorya, wala may taong ganahan nga madisgrasya, pero ilahan na yung nasinati nga ang disgrasya is too close. Duol ra gyud kay nilang disgrasya. Sa rason nga mangandoy sila nga kung pwede pa lang dili nila ipagawas or dili nila drivean ang ilahang mga bases o dili gyud may pagka-fix labi na gyud mga igsonog medyo wabol na kuno ng ligid. Pero kay pag-abot ko no sa management, sa operation mga igsoon, pugson man gyud og padalagan, mao nang kadaghanan sa pagkaron, kadaghanan gyud sa mga sakyanan sa series mga igsoon, masunog rag iyaha. Na muliko ra pug iyaha. Unya, gumikan kay dili na kaayo pareho sa panahon sa pagdala ni Ricky Yanson Jr. mga igsuon nga kinahanglan gyud nga duna gyud maintenance check-up nga istrikto, kadaghanan pa gyud nila mga igsuon makabsa na gani sa ilahang brake mo lahos. So without discounting sa nahitabo sa Aklan nga ni layat ang series, well, combinations of number 1, dili maayong maintenance, number 2, stress kaayo ang driver o niya mga igsuon. Ang problema pag yun, gumikan kay sobra kayang pressure sa management sa Baliakar Transit sa series liner. So, butang nga gusto nila nga makurihian and then something nga ilahang gihangyo. Maayo unta kung si Roy Yanson will be back so that he can supervise. Wala nagpasabot nga sa pawan ni Roy Yanson si Leo Ray. Para nila malipay sila nga bisag naa si Leo Ray as the managing executive sa Baliakar Transit sa tanan nga mga Yanson Group o bus companies, pero ang gikinahanglan yun nila ang sensitive operation system. Sensitive, rapog is no? SOS, no? Sensitive operation system nga paandaron sa, paminawon sa, and then nay accountability ang mga mekaniko. Karon walay accountability ang mga mekaniko, so magtanawanay na lang, dili pod makablame ang manager, kay ang manager mon po may nagbuot. So if there will be untoward or accident there may be, maingon sila pag-istorya, medyo ang mahitabo na lang, igo na lang silang mo report. Sa pag-report nila, ang mahitabo na lang, moabot dito sa main office, igo na lang mangutana ang main office, pero wala na, unsa pa may ibalik nga guba naman. So ang ilaharang gitanaw karon is this maintenance check-up nga number 1, ma-refurbish ko no, mga igsuon, kung mahimo lang, masuplayan sila sa mga gikinanglan nga mga spare parts, o niya, mahatagan yun sila quality check-up, o niya, mahatagan po sila respeto sa management. Especially dumagete mga igsuon, para nila, grabe ragyog kayo kapugoso si Luloy Limada. So kini nga mga comment dili ni talagsaon. Ato lang ning gikawag basyanan nga walay mahitabo nga problema kon ugaling gisunod lang gyud ang tanan nga mga patakaran nga gipasiugda kaniadto ni Dr. Ricardo Yanson ug sa diha nga ni Policy Roy Yanson kana gyung strict compliance. Dili gyud pwede nga modalagan kon dunay mga naobserbahan ang driver. Kay ang driver man gyud mo'y nasuito sa iyahang gisakyan. Then number 2, dili gyud kuno angayan nga mantinihan. So managiingon sa mga driver nga wala manggoy rason nga magmantinir ang mga mekaniko. Pero ang problema unsa maitaod sa mekaniko, manang igo na lang nga ayum-ayumon. Mo nagiingon pag-istorya nga basta lang kay mo dalagan for as long as makakuha sila sa ilang kota. Ang pangutana mga igsoon, asa man ang sumbalik? So ni sumbalik na karon sa mga disgrasya. So diha na ang dimalas sa pagdumala ni Leo Ray sa Yanson Group o bus companies. Naingunan na ang comment mga igsoon na nakita nato sa mga pipila ka mga pahinante. Sa tanan nga mga naa sa shop, usa na sila mga problema. Pero another problem mga igsoon, kana yung inay kuno nga dunay maayong trabaho sa mutabang mangyo kuno ang mga driver kuno galing dunay mga kinahanglang talabangan ang shop. Pero ang problema mga igsoon, kana bang medyo magkinto sila kay istriktuhon sila sa management, istriktuhon sila sa
kaning ilahang mga trakon ngano sila pay pangutanon, nganong nabali ng mulye, nganong nagwabol na. Maigsuon mo, magkaedad bang good ang trak? Dili mo nabot pasabot nga magkabata. So the perfect argument is, syempre nagkagulang unya ang ilahang production karon dili na pareho gud kani adto sa panahon nga si Ricky Jr. maoy nagdala sa fabrication sa bodybuilding. Dili na unya dili pod ingon pod ka sensitive kay syempre tag-iya man no si Ricky Jr. sa ilahang kompanya. So, di modo, pagkangalang family center siya, ganahan gyud siya nga, dunay quality result ang iyahang mga fabrications. Labi na gyud sa pag-abot sa dunay mga fixations, kana bang pang-ayuhon, komponihon sa ilahang truck. Na munay kadaghanan nga gipangita karon sa mga karaan nga mga drivers, sa mga karaan nga mga empleyado nga na-accustom, naanad na sa pamaagi nga gidumala ni Roy Yanson o gingon man ni Ricky Yanson ang ilahang mga basis kaniadto. Well, secondary ra nang gyud pag-istorya sa ilahang mga benefits, pero naagi hapoy problema sa mga benefits gumikan kay sa mga management sa lain-lain nga mga branches mga igsoon. Talamak ang kawat. And who can be blamed? Sigon pas mga empleyado, who can be blamed? Dili man gud ingon nga daghan ang i-blame. Kay doon na may identified individual. For example, in Dumaguete, ang identified individual, si Luloy Limada man lang o si Dimple Tinapaw. So kana nga mga comment, dili na ingon nga gikan na sa outside source, gikan gyud na sa sulod. Gumikan kay sila mismo mo'y nakadiparal. Sila mismo mo'y kita sa mga angayang usbon, pero wala lang sila kapasidad mo usab in a sense nga mabalaka sila kuno galing isumbalik na nila kay og dili kuno ka initan na labi na bagyo kuno og ang imuhang anak nag-eskwela unya unsa na ipakaon nimo sa pamilya unya kay hulgaon man kang tangtangon, hulgaon man kang ilisan nya kay tinuod man gyud daghan kayron ang mga nang-apply, mga igsoon mo gasto man po tinuod ang mga aplikant karon og ilahang kaugalingon sa kuno ingon mga ilahang capital outlay po na sa mga apply nga sila mo'y mopalit og jack, ingon man tyrant, so kuman pang mga gikinahanglan na sa preliminary before madawat sila sa series liner because it's part of their pre-qualifying. Ang ako rang nabantayan mga igsuon, mao po day ngayon ana mga igsuon ang tuyo sa series liner kay sigon pas mga pipila ka mga dugay na nga man ng retire nga mga driver, appeal na kun nis corruption karon sa management. Ngano ko kuno mahitabo nga usa sa mga requirements sa shop kana mangyong mga napamanggod gani gyud kuno yung mga lifter, napamanggod gani kuno yung mga tikli, to see to it nga ang ilahang trabaho will be sayon mga igsoon. Pero ining panahon na sukad kuno nga nawala na si Roy Yanson o si Dr. Ricardo Yanson sa pagdumala na karon mga igsoon, natingala na lang sila nganong ingon ani ang mga pamaagi sa management mga igsoon. So dili lang kay diri sa Dumaguete ni Lolo Limada mga igsoon, almost all the places all throughout the Philippines nahimo ng talamak ang mga tinunto ingon ani. Kay kulang na lang mo yung istorya nga say but pasabot kasinabot silang mga management nga ingnon ana nila pagtuok ang mga empleyado, ang mga aplikante. Pero dili na to madinay mga igsuon nga tinuod nga maog yun na siya dangatan. In a sense nga ilaha gini nakita ngayon ana gyud ka sensitibo. So kining giingon karon nga ang dimalas nga nahitabo karon nga wala ni kaniadto sa panahon nga buhi pa si Dr. Ricardo Yanson ug sa pagpadalaga ni Roy Yanson mga igsuon sa wala pa si Leo Ray, di kalidad ang ilang operation and then they gained more than 90% of their operation were successful. Pero karon mga igsuon, natingala sila, money devaluation, nagkadako na hinuon ang ilahang kita, nagkamahal na mga palaliton, nagkadako ang balor sa kwarta. So sa laktod pagkaistorya, they should suppose sila gyud unta ang ngayan nga malipay nga dako kay slag income, pero ang ilahang nakita mga igsuon, it is now really declining sa panahon nga si Olivia is namugos nga iyahang gunitan pagbalik. Mga igsuon, wa man pud siya nakagunit ani kaniadto nga siya ra si Dr. Ricardo Yanson man pod ang ban naman pod. So gingon nga ganahan niya gunitan pagbalik, well ihamo pod ng term sigon sa mga pipila ka mga empleyado nga ning pag-istorya kinsa pa kuno magbuot nga sila may tag-iya, pero ang tunay gyud dira
nga pag-abot gyud sa operation, ang pinaka well-versed gyud sa operation kadto gyud si Dr. Ricardo Yanson o si Roy Yanson. About sa ilahang administration sa management nila sa Balyacar Transit Incorporated, well, no less than si Lina, ang treasurer mga igsuon, dako gyud kayo ang ilahang, taas kayo o great ang ilahang mga successes, mga igsoon nilang operation system, matawag yun nga di kalidad, no? And then, wala gyud problema sa mga legalities, properly contributing yun, wala gitabla ang series liner, mga igsoon, ang Balyacar Transit sa panahon nga si Emily may nagdumala, mga igsoon, halos tanan, mga igsoon, faithfully, ilahag yung gilunan sa mga corresponding benefits, sigon pa nila mga igsoon, nami ito nga sang una nga si Ma'am Emily pa ang nagdala, why may problema sa ISIS namon, why may problema sa PhilHealth namon, maski pagani sa pag-ibig, may ara pala pag-ibig. So nindot mga igsoon, worth remembering sa mga pipila ka mga nag-retire na nga mga trabahante, sa mga nagpabilin karon, naingon sila na gani mahadlo kay basin one day dili na sila mahatagan sa ilahang mga benefits mga igsoon, labi na sa separation, kung muni magsigi kay nakita nila medyo murag pahulagsa man ang pamaagi sa pagpadalagan karon sa kompanya sa series. So they are praying, if possible, na mabalik na si Roy o sila si Ricky to serve as the counselor nga mao'y mutambag sa rightful operation. Pagka nakita magod nila mga igsoon, it's about the experiences. Ang ilang makasinatian, dili gud kaya nga makaingon ang management karon nga they can supersede or ilahang malupig pag-abot sa management style ang katong mga anak ni Dr. Ricardo Yanson nga na-train gyud mismo ni Dr. Ricardo Yanson pag-abot na sa pagpadalagan sa ilahang bus transportation system. So, ingon na nakasensitive mga igsoon, ha? Well, ako gakotra ko sa mga pipila ka termino nga gipanghisgutan sa mga driver o konduktor nga medyo murag naa sila karon sa omen. Ang buti pasabot mga igsoon, murag naa sila karon sa kahimtang nga medyo murag walag tuon na ang dimala sa series liner. Nya, matingala ka. O nga murag ingon sila, murag walag tuon di malas. Technically, because once gani nga doon na nay doubt, doon na nay kakulba, doon na nay kabalaka ang mga empleyado, so apparently, naaramang gihapon kay panginabuhi man na nila, but og maingon kapag istorya nga mo vouch, dili na kay sila pareho kaniadto tong naingon pag istorya mga igsuon nga ang tao mo'y atang yun nga og naa sila sakyan series liner yun or ang ilahang sakyan mga igsuon Balyacar yun. So ingon ana kaniadto sa pagkakaron medyo nikusog ang operation sa mga V-Hire as the alternative or the competing transport system mga igsuon gumikan kay bisan og dili pulido ang mga V-Hire, dili sila kampante sa V-Hire, pero mapugos na lang sila gumikan kay to compare o ilang ikumparar, tinuod medyo mas delikado sakyan ng bihar kay labi na gyud makasakay ka og kaning gitawag nila kulurob. Ang ilang gikakuyawan gyud is ang insurance. Dili gyud pareho sa panahon kuno nga si Roy mo'y nagdumala nga naagyoy inclusive gyud sa insurance ang tanan nga mga pasahero part na sa ilahang ticket. Wala nila gahatag pag extra ticket pero naagyod sila ilahang kaugalingon nga funds for sa mga mahitabuan, no, third party liability or mga igsuon just in case kon mismo ang ilahagyod nga mga pahinanti ilang driver or conductor mao'y mabuti sila nganin ang kadaghanan ra ba sa mga aksidente kaniadto mga igsuon is ang driver mo'y madelikado ini panahon na ang pasahero mo'y madelikado. So balikon ako ang concern sa mga trabahante karon is the protection and safety sa mga riding public. Muna ilaha karon. Para nila ning sila pag-istorya wala naman murag among kinabuhi gibayran naman para ani mo naman imong disenyo nga diha gyud mi mo drive kanaaman diha ang amo ang panginabuhi mo balhin pa mi unsa pa may kasiguruan namo pero ang ilaha lang gikabalakan is if there must have to have a change
that can be deliver nga pwede ko nung dala nila ni Roy Yanson o ni Ricky Yanson. So along the way, ang ilaha pong gi-consider is the way it must be financed. Kanang panahon nga unsay mga kinahanglan nila, dili na sila maglisod nga mantinihan sila mga igsuon og substandard nga mga spare parts. Sa atong nahibalaan nga sa panahon ni Ricky Jr., dili gito siya ganahan og dunay lamuon lang pagtrabaho, doon na po'y giingon sa mga taga-Buhol pa karon mga igsoon nga nag-text, Pastor, sang amon panahon, okay, bulanon pero nag-inilonggo. So para hindi yung ka-pure nga bulanon. So, ingon siya pag-istorya, sang amon panahon, waay na ya jama. Siguro na minyo na gawin taga Bohol niya na-assign sa Bohol. So dili mandali nga makalimtan niya yung pagka hiligay nun. Yan lang parisan og sinibuan nung bulanon mo nang ningon siya nga sa ilang panahon mga igsuon wa gyoy lugar ang jama. So anyway, salamat sa mga sukit tutig paminaw Dios Bohol nga ni comment karon. Mo nagiingon pag istorya basta bulanon gani mo'y makakomento dili kay jama-jamaon lang, jaga-jagaon pagadzod. Sorry mga igsoon ha, ako rang gipasabot mga igsoon ang emphasis sa mga pipila ka mga nabalaka nga mga trabahante. Well, sa Cebu pod ni ilahang gyud pag-istorya nga medyo dili na maayo ang operation sa Cebu, no? Kumikan kay dili maayo ang management sa Cebu. Pero dili man lang sa Cebu karon na kita ninyo kung inyo halang tan-awon din dapita ang mga text messages. Well, kamo may ngilngigan pod kay sa mga text messages nato diri inyo tan-awon mga igsoon kadaghan no. Oh, tanawa di lang ninyo makita no. Dili lang maramanig na maring napalong no. Adi man. Makakita lang mo ha. Ay patakili day no. Makakita lang mo anang mga pipila ka mga text messages mga igsoon. Di ako'y mga 27 na ni ka-text messages mga igsuon nga nag-mention nga lain-lain lang lugar no nga niabot diri sa to ningon sila pag-istorya dako gyud kayong problema dako kay kalainan sa pagkakaron una daan ang ilahang incentive dili nila makompara kaniadto gamay gumikan kay dili pa man krisis kay Pilipinas dili pa man grabe ang inflation pero ang nakanindot kaniadto kay mga igsuon dili gyud magproblema ang mga trabahante labi na gyud og ang mga trabahante mag-cash advances. Karon mga igsuon ultimong cash advances pangutanon pa kag unsay gamitan. Muna ang taga Dumaguete mangutana nga mura no pug nagpakatag-iyan is Dimple tinapaw. O dili ni sa Dimple tinapa. So nagpakatag-iya na, murag siya na mo'y tag-iya nga murag halos tanan iyahan ang pakialaman. So og laktod pagka-istorya basig si Dimple ganahan pong mapakialam sa mga driver basig ganahan siyang idugang sa mga driver. Kana ra yung mga driver sa series liner Sweet Lover. Para sa mga driver nga sweet lover, walay babaeng undercover. Basta mo sipiat gani, mo tupad gani sa driver, maigo gyud sa iyang revolver. So anyway mga igsoon, ako lang yatagag kinabuhi ka ng mga pipila ka kabalaka sa ato nga mga driver. Okay. Pastor, halin kuya sa kabangkalan, madamo man gihapon problema diri sa amon sa Occidental. Waay man gihapon nagsiling nga kami di exempted kami. Amo man gihapon mas grabe paguro. Sila gani kuno sa Negros Occidental wala bot pasabot nga ingon nga sila hayahay dito. Lisod pud oy ningon sila nga sila pagani dito medyo dili lang tagdon pero sa laktod pagka-istorya sila pod og sa term pa mga igsuon takumo pod sila kay obligado pod sila. So naagyoy something behind. Basig buhi padagoy ang influensya ni aning ex-priest nga si Hernan Omisilio. Kay kani si Hernan Omisilio, ex-priest Hernan Omisilio is the most notorious.
Og imong una-unaon si Hernan Omisilio unta buutan kay gikan sa pagkapari, unta maluluyon kay gikan sa pagkapari, unta disente man manulti, maayo unta nga mo manage, pero grabe pod ka istrikto. So, mga igsoon, ako lang ning hatagagamay lakbit kaning comment sa ato karon nga usa ka igsoon. Dili ko no iglagyo ang batasan ni Hernan Omisilio ni father ko sa Amlan. Kani ko no si father ko sa Amlan nga mo'y responsable atong negatibong kasal, negatibong epekto sa kasal. Dili di ay usaray disgrasya, usaray biktima ana ni father ko, no? In fairness na ni Father Bohol. Okay, si Monsignor Bohol, Erasmo man na siya mga igsoon, kailam yan, taga-Manhuyod, dito mo na nasang ganito Manhuyod, dahil na Monsignor na siya, stricto na siya, pero friendly, mayor na siya nga pari, no? So, in short, kato ako ang bayaw nga pari sa Aglipay, amigos sila, mga igsoon, magkasinabot sila, mag-inom po gani sila. Pero pag abot sa pang-chicks, mas abtik si Father Bohol. Di ba mga igsoon nga ang anak sa hen, chicks man na? Mas abtik si Father Bohol, pero maabtik yun siya. Kay karon kamaugan ni nga mga yugsori sa dili niya sayop. Ay nga po uban, kay kaman responsibility mo na pastor, manigyan pag-istorya, when you always have the detachment full of mischief, kung doon na gani kay detachment, o niya, daghan kay mga badlungon, o niya, ikaw mo'y musalo, mo'y nga pag-istorya na anad na lang kag salo. Gumikan kay naanad na lang po kag kauban og mga badlungon. Now ako, I don't care, no? Kung mga pag-istorya nga palupariho si father ko o si Hernan Omisilio, well, gumikan po sa mga pipila ka comment nga niabot rin ako. Dili ko no iglagyo. Well, sa ako ng klarong pagka-istorya, ang problema manggod ining mga pari, sukad nga sila giswilduan, no? Wala na sila'y distinct decision, mga igsoon. Wala na sila beka ng blanket authority nga pag-collection sa tanan, dayon sila na magbuot, pila ipadala nila dito sa diocese o pila po'y ipadala sa diocese dito sa Vatican, wala na sila ilabot. Pero ang point diha, mga igsoon, sa dihang nagswildo na sila, ilahan ng gitanaw ang ilahang marapag di po iglagyo skuta sa mga driver series. Kaya kanimang kong driver series, kanang nganong napuguso sila, imagine nga kakaunong pabaliko na naman Manhuyod, Dumaguete, gikan sa kadlawon o kanus amahuman mga igsoon, gumikan lang sa kota nga iyahang alagpason sa manager, Loloy Limada, o niya ang maamong mga igsoon, mga pasahero, o niya ang mabunog ang mga driver. Now, I doubt nga dunay relationship ni, okay, mo-agree ko ninyo nga dili iglagyo si Hernan Omisilio o si kaning pari nga apelyido ko dina sa Amlan nga pag dili gani siya ang iyang pagkako daling masuko. Pero sa iyang kadaling masuko, dali ra po siyang mabuko. Gani kaliwat mo gunig insik. Iya man gud pag tuo insik siya, nahimo siya Pilipino, nahimo siya pare, superior siya. So ingon na ni mga igsoon, gaapas naman gud ni kay imagine ka ha, sa unang panahon ako nadunggan nga limitado ra gyud ng wali sa kada simbahan. Kasal pwede buntag ang kadaghanan sa mga misa rikim sa para sa lubong hapon, pero kadaghanan Sabado mga igsoon. Unya, ang ako lang natingayan sa pagkakaroon, muragikan sa Lunes, hangtod naman as Domingo, mura mag-abri kanunay ang ilahang serbisyo. Lamuon ra po ng ilahang serbisyo simbahan. Tuwa pa'y mga badlungon nga mga staff sa simbahan. Labi na gyutong dihara na nigulang sa pagpangimpliyo simbahan nga walay klaro pong suhol. Gumikan pod sa ilahara pod kapag ka relihiyoso nga pa'y klaro. Naamangod kadaghanan sa pagpahiluna sa schedule ang problema ug sa kining matawag nato mga igsoon nga mga aksyonista nga lupig papoy na nag-iyag simbahan nga mga staff sa pari. Unya kay kadaghanan manggod ani nila kay ang ilang weakness mga pari manggod pod. So wala yung kadaghanan may ko pag-istorya relatively dili gyud ko moingon nga dili pulo pareho ra pod batasan ni Hernan Omisilio o kining si
kaning pari sa amlan nga siko kay kanang imagine ra gud mga igsoon hapon tuhanay rata kana bang pinugsanay bitaw imagine ra gud ka nganong ningon ko pinugsanay unta naagyo saktong espasyo space ba mga igsoon niya naagyo untay deliberate nga pamaagi no to monitor and then naagyo untay errand naagyo untay sulugoon nga mayngon oy adto adito klaruha nga ang kasal nila baya alas 9 ha o dili mayngon pag istorya na aman nagay sayop nga tao makorrected ang sayop nga tao gumikan kay dunay follow up before sa kasal pagkabuntag sayo kay daan ay magsuroy sa mo panahon maigsuon na agyoy nagtrabaho sa simbahan nga magbike gyud kay para gyud mo pahibalo sa mga kalaslon sa mga na ay misahanan mga igsuon kay para gyud maklaro nga ang ilahang misa mabahig na pinakadako na kayo ng tulo sa una pinakadako na kayo gani ng og naa gani mga special appeal mga igsoon 5 pero karon mga igsoon pulo mo rin nahitabo dias simbahan sa amlan pulo ka misa ang ilahang misahan anang adlaw mga igsoon imagine ka ang ilahang interval between sa kasal ug patay pirting gamaya ra kay diferensya. Naapay walay klaro nga mga report system sa ilang scheduling mga igsoon kay ilang schedule gisulat ra man pud na siya og pentel pen dayon may istorya gi-arrange na ding nipakita tanang schedule na arrange bag wala ay klaro kung gipapas dayon gisulat tag bag-o dayon makita nimo nga ang Dias ubos hugaw ang ditos imabaw limpyo kay may puto pa pagka trapo po na guay. Kaya na agyo tinuod dito ginyong tanawon but then ako rang iklaro bisan pag unsaon ninyog tago mo na gingon pag istorya na anas istoryas katoliko ni tago si Pedro nakita ra gyapong ulo. Bisag unsaon og dupa-dupa ni Father Bohol ni Monsignor Bohol, Monsignor naman ni naron. Bisag unsaon niya dupa-dupa wa na siko nabuko. Anya nagtrending sa pagtrending karon mga igsoon daghan na kayo ng lusot nga mga istorya nga dili maayo napay daghang mulaban sa pare mga igsoon paminawar ra gud ninyo kay namang footages pod namang gud poy naka-cover mga igsoon ug giunsa pod pag binasto sa pare ang kalaslon naaman di ayaw magtuo nga walay nakakuha og footage mga igsoon pero ako lang buti pasabot wala man pud rason kay ang iyahang cellphone Samsung S23. Pati ka nang gisultis pare nga pagpangasaba nga ningon siya joke lang ano gutaong na joke. Okay, sa nangutana, prangkahon na lang nako. Wala manggoy respeto. Apil ni adtong panahuna sa entourage, meaning to say sa sponsor, si Vice Mayor Nel Salma Ubtanhay. Og nakaila magud si Father ko, okay, maingon na lang yun nga, nabuko naman si ko, naagod unta siya respeto. Naagod, nakakita ko siya nga gapaso si Vice Mayor Nel Salma of Tanhay, nga sponsor anang mga kinasal. Wagod siya respeto, iyahang gisugdan mga igsoon, unya, ang pinaka-worst nga nahitabo nga gibuhat sa pare, iyaha pagong gipasulod ang patay, samtang wa pa nakagawas ang kinasal sa simbahan. So relatively, dili iglagyo na ni Hernan Omicilio. Si Hernan Omicilio, dili na siya part sa Yanson family. Maingon lang tapag istorya, hay dagway, kay gihimo siyang presidente ni Olivia o ni Ricardo, believing nga usa siya ka lenient, buutan, and then with integrity, with moral ascendancy, nga siguro tanaw nila. Pero sa paglingkod as president ni Hernan Omicilio, dito na nagkaguba-guba, nagkabuslot-buslot, nagkadaot-daot ang relasyon sa pamilya Yanson. Walang garantiya nga kay naay pare maayo ang pagpadalagan, kay naay pare, kay mo manguni assumption na to nga basta pa naaga ni pare duol sa Dios unya paminawon sa Dios unya magtanaw ang mga Katoliko nga balaan kay pare unya utra pong moingon pag istorya may sungayan. kay na manggong synodality or synod mga igsoon. Ako ni Agi manggugudin ha. Kana manggong synod, magkasinabot unta ang mga parokyano o ang mga pari, apil ang mga staff.
Pero ining dapita mga igsuon, ang notoriety unsa kasalbahis kani si Ko mga igsuon, unsa kasalbahis pod si Herman Omisilio. Ngano pod nga si Herman Omisilio na among mapud-aning istoryahan ni Ko, ato man gud ning gihatagan og reflection mga igsuon og unsa gyud quality, unsa gyud values. Wala man gud na nagpasabot kay pari mga igsuon as in superior na sila sa komong tao. I agree, ilan ang giiskwilahan. I agree nga ilahang gidinay ang ilahang pagkalalaki, pero naay nagtago. Duwara mo ko ng pari, og dili, mga igsuon, hiligs babae, hiligs lalaki. But anyway, ang point na to is kanirang nagpadangang tining atong istorya karon nga dili iglagyo. Well, this is a simple thing, no? A simple commodity to talk to. Or atong istoryahan ng mga simple happening, no? Pero ang karakter mga igsoon dito na to, kuagbasyan, namingon nga, maayo ba yan na si Bishop Cortez? Kay maayo si Bishop Cortez, maayo day ang tanang pare. Lalaki ba yan na si Bishop Cortez? O niya, kay lalaki si Bishop Cortez, si Father Julius, lalaki. Ha? Well, mga igsoon, ako rang giklaro, no? Oh, naminaw ron si Father Taddy. Okay, Father Taddy, di ba naapo kay kinaiya pagkasinalbahis? Ang mga igsoon, Diocese of Tanhay with love. Ako rin nang gi-compare mga igsoon, gumikan kay nag-trending manggodron ang amlan. Pero ato na istoryahan mo taod-taod kay naay nangutan na kung unsa man ang synodality, unsa nang synod. Okay, anya lang ha. Unya na iniguman sa kong programa din mga igsoon sa ang kamatuoran. Ako rin mag-reflect na. So balik ra ko sa punto. Ang pinaka-importante manggod, faithfulness. Kung faithful lang gyud unta, si Olivia og ang mga managsuon nga sundon gyud nila ang family corporation as a family law, mga igsoon. Balaod nila silang kaugalingong pamilya. According to that family constitution, mga igsoon, kaya nanamag sila yung mga lagda ang gisunod, dili unta ni masamok, pinaagi anang, gipasudlan anang ex-priest, mga igsoon nga, grabe ka notorious. Dili unta ni magubot o gingunana, no? Gisudlan po dog ex-judge nga, otro pod nga, mga igsoon, mapahimuslanon. Pero dili na kamatingala kay kung kinsa roy mga taong salbahis katong mga dagko grado. Kaya nga naman, ikumpara nato mga igsoon, honestly lang, og kamo mo'y pangutan-on nako, moingon mo nga ang i-blame ninyo ang record personnel din na sa simbahan sa Katoliko? Mga igsoon nga walay klaro ang ilahang scheduling, nga sila ray nagbuot sa scheduling, nga katong ninang maunay ilahang gidatugan og mayo tong sa kasal sa amlan. Mga igsoon, ang pangutana nako, dili na lang ta, sa behavior na lang sa pari. Niingon ba din ha, pag-istorya nga magsinalbahis ka, padre? Manginsulto ka, padre? Sala ang problema, padre? Okay, gisalak man na ni Monsignor Bohol. Ingon na ba na? Adi po pwede nga inyo ang inyong pag-istorya ipasalak o ipasalo ninyo ni Bishop Julito Cortez. Sa ako nang ginews ninyo, ang issue gani, ha? Ni Bishop Tobias og pari sa Tondo, mga igsuon, corruption ba ya? Ha? Nagtinuk-anay na ba ya? May gani ni kay wala ni moabot sa punto nga gituok ni Father Bohol si Father ko. Kunya ningon si Father Bohol sa aking mga kamay, sa aking mga kuko. Wala gyud maingon ana mga igsoon. So I'm just telling you, ingon ana kasimple ang panghitabo, but the damage is so wide and so huge, no? Lapad o hilabihan ka grabe ang effect mga igsoon. So ayaw mo kumpiyansa og mga pare. Kaya na may history good sa mga pari. So ko ayaw na mag-kumpiyansa sa mga pari. Kay kana ganing mga pari, mga igsuon og labi na gyud ang kusog kaayo motosop sa iya hangabil. Anad na siya kusog manginsulto. Munang si padre ko, ha? Simba ko.
ug magpadayon na diya sa Amlan. Ang tanang taga-Amlan, masanta ko. So balik ko sa point mga igsoon, religiosity is also very harmful. Delikado po na. Kaning nahitabo ron sa Yanson Family Corporation, ang nakagubaan ni pari man. Ang nakagubaan ni mga igsoon kay dili manggod ang pari hilumon, daghan pong pari nga Marites. Asa sila manabi sa kapwa pari po. Anya kitsila itabi may nga pag istorya nga duulan niya sa Mami Love kay naka dawat ba pugog donation. Awana, di madugay na pa pari nga magsunod-sunod na pa Mami Love, gwapa lagi kay ka. Mami Love, sa among mga pag-ampo, siguro yung malangit ang imuhang kalag. Kay kami lamang, Mami Love, kauban ni Mama Mary, ang makadala nimo, Mami, dito sa imuhang kasiguruan in your salvation. Mamay na kanindot God sa mga pare, kay doon na sila mga modulated, mga igsuon, kanang defined, ng matawag na to refined, kanang mga tawag na to mga igsuon, optimum capability to do some speech expressions. Diha biktima si Mami Love, mga igsuon. Alahi po tong sa mga protestante. Di raton to i-appeal, to i-appeal si issue. Kanirang nag-trending karon. Munang ningon ko kay ning mga gikabalakan karon nga problema sa kadaganan sa mga tao. Well, insakto man ning giingon karon mga igsuon nga taga Wizard of Lies nga usahay medyo murag naguna-una rata nga kaayuhan tanan gumikan kay ingon ana manggod ang kadaghanan nga mahitabo no sa mga nagtuo nga ang simbahang Katoliko mooray agianan sa kaluwasan, which is wrong no. Okay, good evening pastor, niingon kuno ang paring abi nako og nanganak na tanawa dili kay nisulti sa lain atubangan gyud sa kinasal. Kabalo na gyud siyang namabdos, kabalo na gyud siyang gipamabdusan, kabalo na gyud siyang padulong sa kasal, nganong kinahanglan pa man yang ibandilyo. May payadto to ninyo anta ipabandilyo sa station DYWC. At taga diha man na si Anthony Manginsay mga igsoon, unya maayo man po nang mumanage si Father Maata. Ay lagbutang igke para dili maatak. Gabakho jud kuno og hilak ang bride o groom. Okay, alang-alang dili magbakho nga guilty. Roman Catholic man ko pastor pero wa jud ko kauyon sa gibuhat sa pari. Unsa tingali problema atong paria nga atong panahon na nahimo man siyang buluyagon? Dili siya buluyagon, bad. Unya ang iyahang favorite lungon. Kay iha magipasulod ang lungon. Wa pa gani kagawas ang mga kinasal. Mga igsuon, katong paria si padre ko bad lungon. Mga igsuon, grabe ra ka bad lungon. Og inyong tanawon manggod ang synod principle, mga igsuon, diin convenience of getting together in one direction, mga igsuon, under the principle of communion, participation, and mission, mao man gud na sa synod, mga igsuon. Well, gikan ko diha, ako rang giklaro na. Pero taman ra man gud na nila, wala man gud na nila gipasabot gyud sa mga tao, sa ilahang mga parokyano, wala man gud. Kay kun ila pa nang gipasabot, mga igsuon, ang ilahang kabalakan nga sila makoreksyonan na unya sa ilahang mga parokyano. Kay base na unyag ma-question ang ilahang integridad labi na gyud sa mga mga dukirok nga mga pari nga balaan kayo labi nagmagsutana pero mga igsuon kusog pug kaayong manira. Basta manimaho igo. Dagan mang issue god sa mga pari nga na-involve og babae pero magpakaring nun nga dili man gud me allowed nga magminyo. Pero mga igsoon, bantay, kumpiyansa, basta manimaho, igo.
gawas lang atong pari mga igsoon nga padako-dakog tingog unya pa isog-isog og dagway unya pag manulti pina istrikto dahil may nga gaunsa mo diya lalaki ray ako lalaki ko da Well, ini mga igsoon, duha man nakadagway, no? Salamat Tata Iti, salamat ni Amalia. Mga igsoon, ako rin gipahibalon ninyo as in a point of significance nga, ang nakasalalay din is the greater majority. Kung nag-istorya kong series, ang gikabalakan nun sa mga driver o konduktor nga ni padangat sa ilang mga komento diri nako nga ang ilahang kabalaka wala na nila. Wala na gani sa ilahang pamilya nga mawadaan nila sa panahon nga dunay disgrasya. Ang ilahang gikabalakan kanang pugusuhon sila sa kompanya, labi gyud sa management may pabiyahion sila bisag kapoy na kaayo. Haron lang gyud magukod ang kota sa mga manager sa management mga igsoon gumikan kay do na sila quota system. Ang gikaproblemahan nila gumikan kay dili na gyud as in pareho sa unas panahon nga pagdumala ni Roy Yanson nga og ni Ricky nga di kalidad gyud ang ilahang pagkompone sa maintenance nila og ang seguridad sa operation sa kadalanan mga igsoon. It must and always be accorded with dunay inspector, dunay supervising, dunay task force to see to it nga dunay quality operations ang ilang transport system. Ini mga panahon na nabalaka mga driver mo ning sa pag-istorya ang sunog karon sa Compostela sa Cebu mga igsuon kini gumikan sa dako kayong kapabayaan o kini wala ni mahitabo nila sa panahon nga ang nagdumala si Dr. Ricardo Yanson o sa panahon ni Roy Yanson. Kini nahitabo ron sa panahon na ni Leo Ray kay halos gani ko no kulang og panahon si Leo Ray pag bisita sa tanan nga mga kompanya nila Luko Pilipinas. Gumikan kay siguro dili ingon as in season or hanas or experientially panahon gyud sa ilang amahan nga mo gyud nag-supervise ngayon kay stricto. But this time ang ilaha lang prayer nga kung pwede pa lang unta magbalik ang mga pamilya, ang relasyon sa mga managsuon nga sila si Roy, Emily, si Lina, Ricky og sila si Janet og si Leo Ray. Kaya di man gyud to maingon nga dunay kasinatian sakto gyud si Leo Ray og si Janet wala man gyud na sin blanco man gyud siya pagpadalagan sa ilahang Yanson Group of Bus Companies. Igo ra mo ng pukal mga igsoon ulog-ulog silang inahan. Okay? Onya si Olivia pod, she's not directly conversant with all these typical operation sa mga igsuon sa ilahang kinatibukan nga pagpadalagan sila mga kompanya. Labi na nga dunay mga lain po nila nga mga negosyo nga giatiman. Kay sa ilahang panahon ako nadunggan mga igsuon nga si Olivia also engaged in business nga relative po sa business pod ni Janet Dumangkas. Kay katong kaso ni Janet Dumangkas was all about kadtong pagpamalit og bulawan unya ilaha pod nga tunaw o para alahas unya ang mamaligya pod si Olivia. So dili lang kaingon nga nakatutok sila pero usa na sa ilahang mga business mga igsoon. Manang dili gyud as in Wilverse pag abot na sa operation sa transport system si Janet mga igsoon kay naa sila na incline dito sa number 1 ako nahibalan mga igsoon diha nagkusukad ang kaso nga kidnap and murder mga igsoon or with murder nga diin unom ka tuig na priso gyud si Janet Dumangkas mga igsoon. Unya si iyahang collaborations gyud iyahag yung kasosyo mao gyud ilahang mama si Olivia. But then ang pinaka personality gyud nga naka-focus gyud sa pagpadalagan sa ilahag yung pinaka prime nga business enterprise kanang ilahang corporation kanang Yanson Group of Bus Companies si Ricardo Yanson og si Roy Yanson og ang mga managsuon nga Emily, Silina og Ricky mo gunay na hanas no na sinatian. So mga igsoon, magdungog taog mga adlaw ni Lapan ko sa oras. Salamat kayo sa mga sukitig paminaw. Hangtod ugma sa kanunig ni si Pastor Ilaping sa programang Ang Kamatuuran, magdungog ta hangtod ugma. Daghang salamat og maayong gabi natong tanatangi ang sulod to programang Garbo. Mao kini ang programang Ang Kamatuuran. Kamatuuran, bililhon og haong sa katilingban. Kamatuuran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuuran. Daghan ang muday sa dagwayng matahong,
sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghanang mutulisok sa atong kamatuuran. Kamatuuran, bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghanang muday sa gwapog matahong, sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghanang musaway sa ilang kadungganan. Kamatuuran, kamatuuran.